Naudlot ang pag-I-do ng isang bride-to-be dahil natuklasang kasal na umano siya at ang hinihinalang gumamit sa kanyang pagkakakilanlan ang kanyang kapatid na LGBT. Idinulog yan sa inyong Kapuso Action Man. Ready na mag-I-do si Delia, di niya tunay na pangalan, sa French fiancé, a 26 ng Hulyo ng nakaraang taon. Pero 5 buwan bago ang kasal, nagulat sila nang kumuha ng Certificate of No Marriage o CENUMAR na isa sa requirements sa pagpapakasal. Nakita po doon na kasal ako. Sobrang sakit po, durog na durog po ang puso ko. Kasi po, ikakasal na po dapat kami. Hindi pa po natuloy. Nakasaad sa CENUMAR na naikasal na raw si Delia June 24, 2011 pa. Ang hinala niyang gumamit ng kanyang pagkakakilanlan, ang kapatid na itago natin sa pangalang Don. Ang alam ko po, yung pangalan ng boyfriend ng kapatid ko pong bakla. Yun po, ang pangalan ng boyfriend nakalagay po yun sa CENUMAR. Kaya alam ko po, siya ang gumamit. Hindi ko po akalain na magagawa niya yun sa akin. Kinumpronta na raw ni Delia ang kapatid. Inamin po niya, inako niya po yung kasalanan niya at nagsorry po siya. Pero sabi niya po gagawa niya ng paraan pero wala po siyang ginagawa. Hindi na po kami nag-uusap dahil wala po siyang ginagawang aksyon. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa abogado. Ninakaw yung identity tapos finalsify yung mga documents para magkaroon ng marriage. No? So yung falsification, yung hahabulin natin dyan. Maging ang solemnizing officer na nagkasal may pananagutan daw sa batas. Sa atin, dito sa Philippines, hindi pwede ang same-sex marriage. Ngayon, ikaw, as a solemnizing officer, hindi ka pwede mag-solemnize ng same-sex couple. You can be liable for illegal marriage ceremony. Nakausap namin sa telepono ang ministro na nagkasal base sa nakasaad sa marriage certificate. Kinumpirma niya na siya ang nag-officiate sa kasal pero in good faith anya itong ginawa. Sa dami raw na ikinasal niya mula noon, hindi na niya maalala ang lahat ng detalye. Ang malinaw, pinroseso niya ang kasal dahil nakapagpasa raw ng marriage license at birth certificate ang couple. Tinex at tinawagan namin si Don para makuha ang kanyang panig pero wala siyang tugon sa amin. Ang Philippine Statistics Authority, pinaiimbestigahan na ang nangyari. Titiyakin din ng PSA na matulungan si Delia sa pagkansela ng kanyang Certificate of Marriage. Pwede tayong pumunta ng Regional Trial Court. No? So dyan tayo magfa-file ng case for the correction of your civil records. Wala raw balak magsampa ng kaso si Delia pero umaasa siyang maitatama ang kanyang civil status. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, corner Summer Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Higit na perwisyo ang inabot sa isang magsasaka ng kasong isinampa sa kanya noong 2022 pero nabasura na noong 2023. Ipinangutang pa kasi ng kanyang pamilya ang ipinampiyansa noon na 20,000 piso. Dapat na yan isauli sa kanya pero inaabot ng siyam-siyam ang refund. Yan ang idinulog sa inyong Kapuso Action Man. December 2022, inaresto si Mang Bayani dahil sa umunoy paglabag sa Section 68 ng Presidential Decree 705 o Forestry Reform Code of the Philippines. June 2023 naman nang ibasura ng korte ang kasong isinampa laban sa kanya. Na-dismiss po dahil sa kadahilan ng wala silang ebidensya. Pinaratangan po kaming namumutol ng kahoy po at saka nag-uuling. Ipinag-utos din ng hukom na ibalik ng korte ang ibinayad na piyansa ni Mang Bayani na aabot sa 20,000 piso. Pero sumbong niya, mahigit isang taon ay hindi pa rin umano na ibabalik ang pera. Dahil yung perang pong yan ay inutang lang po namin. Minadali kami dahil nakakulong po kami. Ay kahit po ng paraan, nangutang na lang po kami ng patubuan. Napakahalaga yan ma'am dahil kagaya ko po, magsasaka po ako, wala po akong pinagkakakitaan. Sa katayo ko po, operado pa ako sa puso. At kailangan ko ng maintenance ng gamot.
Dismayado si Mang Bayani sa naging paliwanag sa kanya ng Municipal Circuit Trial Court ng 3rd Judicial Region ng Dinalupihan, Hermosa, Bataan. Ang kinakatwiran nila, tinakas daw po nung tagahatid ng pera sa bangko. Hindi nila naman makahuli naman. Hihiling ko lang maibalik po yung aming pinampiyansa. Pinangutang lang po namin yan. Nakausap ng inyong kapuso action man ang Acting Clerk of Court ng Municipal Circuit Trial Court ng 3rd Judicial Region ng Dinalupihan, Hermosa, Bataan. Naipasa na raw nila sa Korte Suprema ang kanilang request na maibalik ang piyansa. Sila raw ang magtatakda kung kailan pwedeng i-release ang pera. Ayon naman sa SC Court Administrator na si Raul Villanueva, nagsagawa na sila ng audit ukol sa naging transaksyon sa naturang korte. Nagkaroon umano ng nakababakalang issue pagdating sa piyansa. Pagtitiyak ng opisina, pinag-aaralan nila ang lahat ng hakbang para maibalik ang pera sa lalong madaling panahon. Sa ngayon ay naliwanagan na si Mang Bayani. Lubos po ako nagpapasalamat sa kay Ginoong Emil Sumangil at sa staff po ng mga GMA. Tututukan po namin ang sumbong na ito. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Summer Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katuwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.